So yan, finally mga kabiltek, after 3 years, ayan, magpapalit na tayo ngayon ng ating gulong dito sa likuran ng motor natin na Honda Click. So ito na nga siya mga kabiltek, pinila ko na siya. At ito yung gagamitin natin na pang replace dito sa rear tire natin mga kabiltek. As you can see mga kabiltek, talagang napakalapad nitong gulong na nabili natin sa Shopee, at ang tatak niya ay swallow. And then ang sukat niya naman is 110 by 80. Yan, so compatible daw to, sabi ng kausap ko dun sa Shopee. At eto na nga, binanatan na ni pare ko. Minekos niya na yung pagtanggal ng mga tornilyo para matanggal natin yung gulong. Ayan siya. So medyo nahirapan lang siya kasi after 3 years ngayon pa lang itong mababaklas. Ayan, pinas forward ko na lang siya dyan mga kamekos. Then gumamit na siya ng martilyo kanina para lumuwag yung mga tornilyo. Ayan. Then ang kagandahan kasi dito sa shop nila is meron silang machine na ginagamit. So hindi pa siya totally pudpud, pero pudpud na siya. Preparation lang natin para sa long weekend mga kabiltek sa November. Yan, long weekend kasi 9 days yun eh. So kaya nag-decide na tayo na papalitan na. Then si pare ko, eto na. At yan na nga mga kabiltek, tinatanggal na tong gulong natin gamit tong machine nila. Ang advantage kasi ng ganito mga kabiltek sa part nila is mas mabilis magtanggal or magpalit ng gulong pag meron kang ganitong klaseng machine mga kabiltek. Ayan, tinatanggal na tong existing na gulong natin. Then papalit na dito yung yung bagong gulong na binili natin sa Shopee. So kung mapapansin nyo, medyo marami yan, pinunasan na yan ni pare Koy, gawa ng yung sealant sobrang tagal na rin, almost 2 years na rin mga kabiltek. Ito, inumpisahan na ni pare Koy, nilagay niya muna ng panpadikit para dumikit dun sa mags natin. Then after nyan, palalagyan din natin ulit siya ng sealant, ayan, para mas matibay ulit. Ayan, medyo nahirapan lang dito si pare ko, gawa ng sobrang tigas tong goma ng gulong na ipapalit natin, kaya ginamitan niya na dito ng pantulak kahit papaano para mas mabilis maipasok yung gulong dito sa mags natin mga kabiltek. Ayan, talagang lumalaban tong gulong natin mga kabiltek. Akala niya nga pang ADB tong gulong natin, gawa ng sobrang lapad. So pero nung sinukat namin mga kabiltek, swak naman dito mga kabiltek dito sa Honda Click natin. So mamaya check natin yan kung sasayad ba dun sa part na dun. Then check natin kung meron pa siyang clearance. Ayan. Nilagay na ni pare ko itong sealant natin dito sa gulong natin para mas matibay. Ito Kobe to mga kabiltek, Kobe sa halagang 150 lang siya. So talagang maasahan natin to pagdating sa long ride. Ayan. So nagtaka siya bakit pinalagyan ko pa ng sealant. Sabi niya pwede naman na daw yung pinahid niya. Ganun na lang. Pero mas maganda mga kabiltek, recommend din nila kung mayroong sealant tong motor natin. Ayan. And Kobe pala yung brand mga kabiltek na ginamit natin. At eto na nga, hinanginan na ni pare Koy. Then inikot-ikot niya muna yan para mas kumalat yung sealant na nilagay natin. Then dito sa part na to, i-validate natin kung meron pa siyang clearance. Yan, kung hindi ba siya sasayad dito sa motor natin. Ayan, so chinek ko siyang mabuti mga kabiltek. And then sinubukan kong sumakay. Ayan, hindi naman siya sumasayad. And so after 1 day mga kabiltek, chinek ko ulit siya. Eto na nga, talagang sobrang solid. Actually mga kabiltek, kaya ito yung pinalit ko, gawa ng yung daanan dito sa Maynila parang rough road na rin siya, kaya ganito yung pinagdesisyonan ko na ipalit dito sa motor natin na Honda Click. Well, ang disadvantage naman nito is pag may maputik talaga namang kakapit dito sa gulong natin, pero ang advantage din ito mga kabiltek is makapit siya sa daanan. So yun lang mga kabiltek. I hope na nagustuhan nyo itong simpleng video natin para sa installation ng bagong gulong natin para sa Honda Click natin. Thank you and God bless. Keep safe.